Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Ay, wala. Kamusta po kayong lahat mga kakotsero? Bago po tayo mag-umpisa sa ating video for today, kung gusto niyo po, kung nagugustuhan niyo po yung ating mga videos at nag-enjoy po kayo sa ating content, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Follow tayo sa ating Facebook page. Jared po dito ang pangalan. And pwede din po kayo mag-join sa ating Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros naman ang pangalan ng mga kotsero. Ayan. Mabilisan lang to mga kotsero kasi merong pasabog mga kotsero. May pasabog ngayong araw ng linggo. Oo, July 21, 2024. Ano itong pasabog na to mga kotsero? Press na press pa o kanina lang, ngayong gabi lang nagkaroon itong balita na to. Ano hong ganap? Ito kasi mga kotsero, ang Pilipinas at ang China ay merong provisional agreement tungkol sa RORE missions. Uy! Anyari? Biglang lumambot si China. Akala ko ba red line ang ayungin should? Red line ibig sabihin, ito yung mga hindi pag tinawid mo magkakagulo. Ano nangyari? Yan, may provisional agreement daw on ayungin missions. Sabi, the Philippines and China have agreed on a provisional arrangement in rotation and resupply. Ito yung mga RORE mission, di ba nung nakaraan, nagkakaroon ng laser pointing, merong water cannoning. Kasi itong recently, as in, tao sa tao na yung, o konti na lang, tao sa tao na yung banggaan na nagaganap sa gitna ng Pilipinas at ng China. Ngayon, mga kotsero, mukhang may development. Ang development ay, merong provisional agreement o arrangement. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng provisional arrangement na yan. Pero ito yung sinabi ng DFA. In a statement, the DFA said both sides concurred that the agreement will not prejudice each other's positions in the South China Sea. Ibig sabihin, hindi hindi maargabyado ang parehong partido. Parehong posisyon ng Pilipinas at ng China dito sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kotsero, in fairness, wala naman talagang dapat posisyon ang China dito sa West Philippine Sea dahil napakalayo nila. Napakalayo ng China mga kotsero dito sa West Philippine Sea, wala sila dapat posisyon diyan. But anyway, ito yung nangyari. The Philippines and the People's Republic of China have reached an understanding on the provisional arrangement for the RORE missions of daily necessities and rotation missions to the BRP Sierra Madre. Okay, both have recognized, parehong partido daw ay kinikilala na kailangan daw i-de-escalate ang mga ganap dyan sa West Philippine Sea. At kailangan daw pag-usapan ang mga pagkakaiba ng pananaw. Ano daw sa maboteng usapan? The DFA has yet to provide the specifics of the agreement. Okay, so ito yung at least hindi ito secret agreement. At least hindi ito katulad ng ginawa ni Digunggong mga kotsero na secret agreement. Sila lang nakakaalam. At least ang DFA ay isasabihin daw sa ating lahat kung ano yung detalye ng agreement na ito. The agreement was made following a series of consultations with the Chinese side following constructive discussions, quote-unquote, constructive, at the 9th bilateral consultation mechanism meeting on the South China Sea on July 2. It was the first formal measure that the two sides agreed on about Ayungin Shoal. 2 months ago, an unidentified Chinese embassy official said Beijing had forged a new model with Manila, which alleged allows an unhampered resupply mission to BRP Sierra Madre provided that the Philippine boat and escort Coast Guard involved are limited to one each. Di pa natin alam kung ito yung kung ito yung ending. Di pa natin alam kung yan ang ending. Before the newly announced arrangement, the DFA said the Philippines had not entered into any agreement with China concerning the future. Totoo naman yan. It said only Philippine President Ferdinand R. Marcos could approve or authorize deals related to the West Philippine Sea and the South China Sea. Okay. So, mamaya natin pag-usapan niya nasa ilalim. Mga kotsero, ang
somewhat nakakatawang dito, development. Etong provisional arrangement na to ay coming from the hill. So, ibig sabihin, naganap matapos magsalita ang Partido ng Amerika na sila ay susuporta sa resupply mission dyan sa Ayungin Shoal. Kahapon ho itong statement na to. Kung nakalimutan nyo na ho, panoorin ho natin itong balita na to. Narito ang ipapang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Handa raw ang Amerika na gawin ang nararapat para maalalayan ang mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon po yan sa kanilang National Security Advisor na si Jake Sullivan. Okay. The most important thing right now is to see de-escalation and to see the ability of the Philippines to do resupplies. We will continue to support the Philippines and stand behind them as they take steps to be able to ensure that. Dagdag ni Sullivan, mas maganda kung maliliit na crew ang gagamitin ng Pilipinas tuwing may resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nilinaw rin daw ng Amerika sa China na sakop ng Philippine-US Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre. Naunang iniulat ng Global Times, ang state-owned newspaper ng China, na dapat daw alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil nakakasiraan nila ito ng kalikasan. Okay. Sabi ni National Security Council Director General Eduardo Año, mananatiling pure Filipino operation ang resupply mission at di kailangan ng Amerika. Pero nagpapasalamat daw siya sa suporta ng Amerika. Ayun. So, mga kotsero, itong development na to is coming from the heels of this announcement. Kasunod ng announcement na to, biglang nagkaroon ng, biglang may provisional arrangement. Anyari, China. Mukhang medyo nabubuang na kayo dyan. Mukhang medyo nabubuang na ang China, mga kotsero, kasi biglang pumayag sa ganito eh. Alam ko ba, red line ng Ayungin Shoal? Tapos all of a sudden, biglang ganyan natin. Lumambot, mga kotsero, lumambot bigla. Oo. O baka natakot sila sa sinabi ni General Browner na kapag subukan nyo ulit, tatapatan namin yung lakas nyo. Tatapatan namin yung pwersa nyo. Magdadala kayo ng kutsilyo, magdadala rin kami. Yan ang sinabi ni General Browner eh. Itong huli. Yun ang sinabi niya itong huli. Magdadala kayo ng kutsilyo, ng mga sibat. Hindi magdadala din kami ng mga kutsilyo at sibat. Dadala kayong itak. Hindi magdadala kaming itak. Ganun na lang. Biglang lumambot ang China eh. Feeling ko mga kotsero, kaya itong in the past few weeks wala pong RORE mission, iniintay po ng ating Department of National Defense or tsaka ng ating security sector kung anong kalalabasan itong usapan ng DFA at ng China. Pero again, mga kotsero, ako po very wary ako of China. Alam niyo naman ako, hindi po ako pro-China at all. Dahil ang pananaw ko po sa China, sila po ay isang higanteng sindikato. Sindikato po ang galawan niyan. Hindi nyo mapagkakatiwalaan ng China. Not one bit. Hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan ng China sa kahit anong bagay. Maski dito sa provisional arrangement na to. Lalong-lalo na kapag yan ay hindi legally binding. Ibig sabihin, walang pirmahan, walang penalties kapag ikaw ay bumali sa iyong pangako. Oo. Hindi nyo mapagkakatiwalaan ng China in any way, shape, or form. Dahil para sa China po, sa Chinese Communist Party, isa lang ang mahalaga. Sila. Kaya mga kotsero, it's really interesting mga kotsero na ito ay nangyari matapos magsalita ang National Security Advisor ng Amerika na willing silang sumuporta sa Pilipinas kapag pag may nangyari dyan. Although sinabi po ng ating National Security Council na wala pang formal offer, ibig sabihin wala pang nakapapel, kumbaga. Wala pang nakapapel kung paanong tulong ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa Ayungin mission. Wala pa. Wala pa yan. Sabi niya, no formal offer. U.S. National Security Advisor Jake Sullivan's statement is about the U.S. government's assurance of continuing support to the Philippines as a treaty ally and partner. Including its concern in ensuring a peaceful and orderly rotation
and resupply to our soldiers manning the BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, mga kutsero, tungkol po sa ayungin, wala pa hong tawag dito, wala pa hong ibinibigay na formal na offer o yung kung ano tulong ang ibibigay ng Amerika, wala pa silang na ibibigay na nakapapel. Statement lang. Statement. Ganun lang. So, sabi niya, in light of that, we appreciate the US support in all aspects, being our main ally and its assurance of ironclad commitment to the Mutual Defense Treaty, kasi ito naman talaga yung treaty meron tayo sa Amerika. There is no need at this time for any direct involvement of US forces in the RORE mission. So according to him, dahil dyan mga kotsero, the RORE missions will remain to be a pure Philippine operation. And alam nyo mga kotsero, para sa palagay ko, tama lang yun mga kotsero. Sa ngayon. Kasi alam nyo mga kotsero, kapag I think it's too early. Masyado pa hong maaga para hingiin ng tulong ng kahit sinong bansa pagdating sa RORE. Opo, malala po ang RORE. Malala po ang mga nagaganap dyan. Hindi po maliliit na bagay ang pinagdadaanan ng ating mga tropa sa tuwing sila ay pupunta ng Ayungin Shoal. Pero mga kotsero, I think, sa palagay ko lang po kung tayo po sasagad agad dun sa, kumbaga, kung meron kang leveling, 10 being the most extreme, 1 being the very relaxed. Kung isasagad mo agad sa G's, parang hindi ho yata pakinabang para sa Pilipinas yun. Not to everyone. Kasi parang, hindi nyo ba kaya talaga? Basahan nyo yan Bansaan nyo yan. Ilang sabihin ng dyan. Ako naisip ko right now. As in right now. Wala pa namang act of war or whatever. We should be responsible for our own islands. Yun lang yun. Para sa akin. Ang Pilipinas ang dapat maging responsable. Kung sinasabi natin na atin ang West Philippine Sea, then let's act like it is ours. Angkinin din natin pati yung seguridad ng West Philippine Sea. Kasi otherwise, mga kotsero, it will defeat the purpose of the MDT. Ang MDT, mga kotsero, again, it's a mutual defense treaty in case there is an attack. Yung attack na barilan ba? So, it's too early. Maski yun, it's too early I guess, mga kotsero, sa ngayon, mas maganda, sabayan na lang natin si China sa kung hanggang saan niya dadalhin yung quote-unquote, yung violence. Kasi kung dadalhin lang niya sa mga water cannon, mga kotsero, I think it's about time na we also defend ourselves using water cannon. Ganun lang. Di ba? Kung water cannon, di water cannon din ang balik. Harangan nyo kami, di mo water cannon namin kayo. Kasi mga kotsero, imagine, yung ibang bansa nga nagagawa Si Vietnam, ganun ang nagagawa. Si Indonesia, nagagawa yan. What's stopping us? Binobomba pa nga ni Indonesia pinasok na ba ni China si Indonesia? No. In fact, mga kotsero, nire-respeto ni China si Indonesia. So mga kotsero, I think tama po yung direction ngayon ng ating ng security sector. Let's keep it to ourselves for now. Wag mo muna natin ilabas yung ating mga alas. Maaga pa. Parang lang yan, poker. Parang poker lang yan. Si China, binabluff tayo ngayon ni China kung ano-ano ginagawa, kung ano-ano sinasabi, binabluff tayo ni China. So, we respond to their bluff. Either iba-bluff din natin sila, or kung labanan natin yung barahan nila. Right now, wala naman silang ginagawa na higit pa dun sa ito yung pinaka-latest is yung yung pinilit nilang i-board yung ating mga tropa dyan sa may Ayungin Shoal, which they were not able to do. Hindi ho nila napasok yung mga ribs, yung mga bangka, yung mga inflatable boats ng ating Marines at SEALs.
Partida, wala pang armas yung ating Marines at SEALs nun, ha? Partida. Hindi nila napasok. Diba? So, siguro ngayon, tama, in my opinion, tama yung direksyon ni Secretary Anyo. Tama rin yung direksyon ng ating Chief of Staff na si General Bronner. Na kung lalabanan man natin si China, tatapatan natin ang lakas na binibigay nila. So, kung water cannon, kung ako tatanungin, hindi water cannon na din. Water cannon yun na yung mga barko ng China. O, Peper, magkasirahan kayo ng gamit. Diba? Kaysa yung ganyan, pabiktim tayo ng pabiktim, di ba? Tsaka mahalaga rin, sana alam niyo mga kotsero, sana. Hindi nila tanggalin yung transparency initiative. Maganda, feeling ko ang laki ng impact ng transparency initiative na yan, kaya lumambot din tong China eh. Oo, ang laki ng impact niya kasi kumakalat talaga sa buong mundo yung kawalangyaan ng Chinese Communist Party, guys. And isa sa mga bagay na ayaw ni China ay nagmumukha siyang masamang tao. Ay, totoo naman. So mga kotsero, sana hindi ko kasama sa usapan dito yung transparency initiative. Kasi pag yun ay nawala, parang parang mahirap yata yun, guys. So, we're hoping mga kotsero na ito po yung mangyayari sa mga susunod na araw. Mas maganda na yung ating mga magiging mission. Pero I really did not expect na lalambot si China dito. So, it's a good thing na lumambot sila. Anyway, sa mga kotsero, dito na po muna tayo sa ating video for today. Okay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa